Excuse me. Ma'am, so before we start, ready ka na ba, ma'am? Ma'am Erica? Opo. Ayan, pagod pa galing practice. Diretso interview. Ay, start na tayo, sir. Ayan, so allow us to introduce ourselves. So, I am Angelo Andal. I'm Julian Macasero po, ma'am. BTLED IC 3. So Ayan. our research entitled Bachelor of Technology and Livelihood Education as Alternative Pathway in Pursuing Career Basis for an Informative Website. Ayan. So, ma'am, before we proceed to actual interview, let me just remind you that the interview will be recorded, but rest assured that the confidentiality of the respondent or the interview will remain to the respondent and researcher. Okay na po ba, Ma'am Erica? Yes po. Okay, thank you so much. Ma'am Judy. Okay. So, start na po tayo, ma'am. So, may I know your full name po? Erica Kinjay Gliponeo, So, age po, ma'am. 18, So, year level. first year po, So, BTLED specialization. ICT po. So, ma'am, nung senior high school ka po, ano pong track ang tinake niyo? Academic track po. Specifically po yung strand po na tinake ko is STEM. So, admission status po, DPWAS or reconsideration? Recon, So, ma'am, was BTLED your first choice? Yes or no? no po. Pwede po pong malaman, ma'am, kung ano yung first choice niyo. Yung first choice ko talaga is information technology. Thank you po. Now, proceed po tayo sa question. Factors influencing enrollment in BTLED. First question po. How did the respondent first learn about the BTLED program prior to enrollment? Paano mo unang nalaman ang tungkol sa kursong BTLED bago ka mag-enroll? Yun pong, nakita ko lang po siya nung parang may nag-post po yung SLS yung available slot. Tapos parang tinanong ko po siya dun sa kapatid ko po. Tapos may kakalala po siya na yun po yung major na tinitake. So, next question po. What factors influence the respondent's decision or acceptance to enroll in the BTLED program? Ano ang mga dahilan kung bakit mo napiling mag-enroll sa kursong BTLED? Yun nga po, parang wala na po kasing parang ibang choices na malapit po dun sa first choice ko. Tapos parang nakita ko nga po na somehow ay related na po sila. Kaya yun na po yung tinake ko. So, how did the respondent's admission status, which is reconsideration, affect their feelings and expectation about the program? So, ma'am, paano naka-apekto ang iyong admission status, which is, sabi niyo po, reconsideration, sa iyong naramdaman at inaasahan sa kursong BTLED? Nung una po is na natatakot po ako or basta po parang natatakot siya. Kasi parang wala nga po akong alam. So, before enrollment, what was the respondent's understanding of the BTLED program in terms of curriculum, specialization, and career opportunities? So, bago ka po mag-enroll, ma'am, ano ang alam mo tungkol sa BTLED, lalo na sa program in terms of curriculum, specialization, and career opportunities? Ang may alam lang po ako nun sa career nga, yung pwede nga po silang magturo and pwede din po nilang hindi i-take yung teacher as their professional career in the future. Since marami po siyang career opportunities na pwedeng i-take kung hindi man po magpapatuloy na teacher. Parang ganun. So, what information of the BTLED program does the respondent think was missing or unclear during the admission process? So, may mga informasyon ba tungkol sa BTLED na sa tingin mo ay kulang or hindi malinaw noong admission process? So far naman po nung
Nung si Ma'am Ayla po yung nag-interview nun sa akin, parang malinaw naman po nun. Parang nalinawan po ako kung ano po yung meron dun sa detailed po, dun sa curriculum po nila. Since pinaliwanag din po nun ni Ma'am Ayla sa akin. What were the respondents' main sources of information about the BTLED program prior to enrollment? One of the example po is school orientation, family members, peers, online sources, or the admission process. So, yung saan mo pangunahin na... Okay po, sige. Yung ano po, yung una nga po, kagaya nga po nun sa family ko, tapos nag-search din po ako nun, yung about din po dun. Tapos nung nasa admission din, yun po yung parang naging source of information ko po. Thank you. Now, proceed po tayo sa kasunod sa BTLED as a career pathway and life experience. How will the respondent describe her overall experience as a BTLED student so far? So, paano mo ilalarawan yung kabuuang karanasan mo bilang estudyante ng BTLED hanggang sa ngayon? So ngayon po, nahihirapan po ako ngayon. Kasi nga po yung iba po, hindi ko po talaga siya alam. Kagaya po nung sa isa po naming subject sa industrial arts, kagaya po nag-actual wiring po kami. Parang nung senior high po and specifically nung high school po, hindi po kasi namin siya na-take. Kaya hindi din po ako marunong. Kaya nahihirapan po ako. Okay po, next po. So, in what way has the respondent's experience in the program changed your perception of BTLED as a career path? In what way has the respondent experience in the program changed her perception of BTLED as a career path? So, paano naka-apekto yung karanasan mo sa BTLED sa pananaw mo dito bilang isang career path? Nung dati po, akala ko po magtuturo lang po kung sinabi pong eduk nga, magtuturo. Tapos nung nalaman ko nga po na, ay marami palang opportunity. So, yun nga po, pwede pa rin po akong mag-take ng ibang career kahit yun po yung kinuha kong course. Okay, thank you po. So, which learning experiences have helped the respondent appreciate the program more? So, one of the example po is skill training, teaching demonstration, practicum project. Which learning experiences have helped the respondent appreciate the program more? Example nga po is skill training, teaching demonstration, practicum, or project. Siguro po din po sa skill training. Okay. Kasi nga po, kagaya nga po nun, parang nag-a-actual po kami. Since hindi nga po ako nun marunong. Yun, na-train po kami kung paano po siya gawin. Next po. How do the respondents, peers, instructor, and the institution support their learning and career development in BTLED? So, paano ka tinutulungan or sinusuportahan ng iyong mga classmate, teacher, school sa iyong pag-aaral at career development in BTLED? Sa mga peers naman po, since yun nga po yung iba po walang idea, nagtutulungan po kami kung ano po yung mga information po na alam po namin, nag-share po kami ng information sa isa't isa. Then sa teachers naman po is, ayun nga, malaking tulong po na yung pagtuturo po nila is talagang hindi po sila tamad magturo, di po kagaya ng ibang prof na may mapagturo lang. Tapos sa school naman po is yung nakaka-help po sila dun po sa pagbibigay po ng facilities din na gagamitin po natin and yung mga materials. Thank you. So, does the respondent now view BTLED as a good and viable career path? Why or why not? Sa ngayon, naniniwala ka ba na ang BTLED ay isang maganda at posible na career path? Bakit o bakit hindi? Naniniwala po ako na maganda po yung BTLED as a career path. Since, yun nga po, lagi ko po na-mention kanina na hindi porket parang kahit parang education program siya pa, hindi naman siya nakafocus sa pagtuturo lang. Maraming tinuturo na skills and such. Kaya ayun po. Okay po.
So next po, how confident does the respondent feel about her future career after completing the BTLED program? So kung gaano ka confident sa magiging career mo matapos mo makumpleto ang kursong BTLED? Um, ano po, parang yung po bang na-view ko is parang nasa-secure na po yung future ko. Since, yun nga po, yung major ko po is ICT. In demand na po kasi siyang ngayon. So, in the future, mas magiging in demand pa. Since, habang tumatagal po yung panahon, marami pong innovations na nangyayari. Thank you. So how does the respondent's academic adjustment to the BTLED program affected thus motivation and the challenges they have experienced as a student? So paano naka-apekto ang pag-a-adjust mo sa mga subject ng BTLED sa iyong motivation at sa mga challenges na naranasan mo bilang estudyante? Noong una po talaga, nahihirapan po talaga akong i-motivate yung sarili ko. Hindi ko naman po talaga siya gusto. Kahit naman po yung IT, hindi ko rin naman po gusto. Parang napilitan lang din po ako na yun yung piliin nun. So, nung yun nga po, kagaya po ng STEM ko, parang nakafocus po siya sa science. Hindi po ganun hindi po ganun sila nakafocus sa technology. Kaya parang nahihirapan po ako nung una po. Pero ngayon naman po is parang na-enjoy ko naman na po siya. Thank you po. So next, how does the respondent view the teaching and non-teaching career opportunities available to graduates of BTLED program? Ano ang tingin mo sa mga teaching at non-teaching na trabaho na pwedeng pasukin ng mga graduate ng BTLED? Paulit po nung Okay. So, how does the respondent view the teaching and non-teaching career opportunities available to graduates of BTLED program? So, ano ang tingin mo sa mga teaching at non-teaching na trabaho na pwedeng pasukin ng mga graduate ng BTLED? Yun po yung tawag dito. Siguro po sa mga non-teaching, pwede po silang maging IT specialist. Then, sa sa mga teaching personals naman po, hindi din po, pwede po silang mag-focus din sa mga pagtuturo and yun nga po, halimbawa po meron pong computer laboratory sa isang school, maaari po sila po yung mag-facilitate din. Thank you po. Now proceed po tayo ma'am sa aming output ng aming research which is informative website. So, information needs and basis for website development. So, first question po, what specific information about the BTLED program does the respondent think future students should know before enrolling? So, anong impormasyon tungkol sa BTLED ang sa tingin mo ay dapat malaman ng mga future student bago sila mag-enroll? Di ba po, sa BTLED po may 3 major. Hindi naman po ibig sabihin na may major is doon lang po siya nakafocus. Meron din naman po silang mga exploratory subjects kagaya po ng industrial arts. Tapos, ayun po, kailangan po nilang matutunan yun kasi parang, halimbawa po magiging teaching personnels na sila. Wala pong major dun sa, halimbawa po sa high school, kailangan po maituro po nilang lahat. Next po, what features or content would the respondent like to see in an informative BTLED website? So, anong features or nilalaman ang gusto mo na makita sa isang informative na BTLED website? Information po siguro about the careers din. Ayun nga, yun po sa mga career opportunities na pwede pong matake nila in the future. So next po, how does the respondent think an informative website could help reduce misconceptions about the BTLED program? So sa tingin mo, paano makakatulong ang isang informative na website para mabawasan ang maling pagkaunawa tungkol sa BTLED? Siguro po is paulit na po ng tanong. Sorry po. Okay po. So, sa tingin mo, paano makakatulong ang isang informative na website para mabawasan ang maling pagkaunawa tungkol sa BTLED? Makakatulong po siya in a way na,
yung pong mga ilalagay po na information is tama po. Then, yun nga po. Okay po. So, last question po, ma'am. You can answer it yes or no po. So, will the respondent like to see sections such as program overview, specialization, career pathways, admission process, and FAQs included in the website? Yes po. Okay po. Thank you po. So, Sir Andan, Okay. Alright, ma'am. Thank you so much. Lang, open camera lang ako para makita naman ako. Ayan. So, thank you so much, ma'am. Ma'am Judy, yung consent form nga pala natin. Nakapirma na ba si ma'am? ayun. Ay, ma'am, yung consent form po ay, so, bali by Monday, baka po mapapirmahan namin sa inyo kasi wala po kami pasok tomorrow. And then yung aming Okay. principal token, Ayan. mag-message po kami kung anong available time niyo po para po mapuntahan po namin kayo sa room. Ayan. So, thank you so much po, Ma'am Erica Kim Thank you so J. much po, Gliponeo. Ma'am Erica. Thank you po. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you po. You're welcome po. Pwede na po umalis. Okay po, thank you po.